nagtatanong kayo kung ang matangkad, diba? Nandito si Boss Arch para magsukat ulit para sa inyo. Matangkad ba talaga ang Suzuki? Bistro? Madali ba ito yung center stand? Madali yung center stand. Ito na. So, shoutout sa NCCT. Kasi alam nyo naman, nakakatrabaho late ni Boss Arch ang mga taga-NCCT. Kaya salamat. Pinadala nila tayo ng V-Strom 1050 XT from Suzuki. So, at ang gagamit nitong V-Strom na to, ayan, si Papa P. Gano'n na kami katagal ni Boss Arch magkakilala. Since 2012, yan, na mapasok at mabuo ang Explore Riders Club Philippines. Siya ang punot dulo para mabuo ang Explore Riders Club Philippines. Way back 2012, ang motor ni Boss Arch, Motorstar Explorer 200R. Unang-unang motor na gamit namin sa Explorer. Kaya Explore Riders Club Philippines. Kasi si Boss Arch, nasa abroad yan eh. Pagbalik ni Boss Arch at una namin pagkikita, nag-ride agad kami ng Marilaki. Way back 2022, yun yung first time ko na sumabak ng Boss Ironman. Siyempre, dahil din kay Boss Arch, kaya ako nakasali. Gamit kong motor ay ito, si Juan. Ang MT-09 ni Boss Arch. Ayan, para sa mga nangangarap, sumali sa Boss Ironman. Kagaya ko, unexpected. Di ko naman alam na makakasali. At wala akong kakayanan makasali talaga sa ganito kasi yung larong ito, pang may pera. Kaya napakaswerte ko kasi nandyan si Boss Arch na tumubuhat sa pangarap ko na makasali sa Boss Ironman. Kung kayo nangangarap, galingan nyo lang. Yung mga kaibigan nyo na sumusuporta sa inyo, supportahan nyo rin. At balang araw, dadating din yung araw na susuportahan kayo sa bisyo nyo. Katulad ko, suportado ako ni Boss Arch sa bisyo kong pagmamotor. Ayan. Kami ngayon ni Papa P. Anong kategory tayo? Couple category. So may mga backride kami. Ito yung maganda sa XT, yung 1050, adjustable. So kung may angkas siya, pwedeng tigasan, pwedeng lamputan. Tapos yung rebound yan, controllable din. Parang sa Pacer. Adjustable din. Hindi nga lang electronic, pero adjustable. Ngayon, meron pa kami ilang araw para mag-prepare at kilalanin yung motor. So sa loob ng ilang araw na yon, titimplahin namin yung shock nito. Kung ano yung babagay sa kanila ni Mama Jonah at saka ni Papa P sa timbang nila. Pero for sure, sasabay itong motor na to, dito papay. Isa pa maganda rito, ito. Yan, adjustable. So pag long ride, kailangan mo ng wind protection. Tapos, kung nagtataka kayo, hindi po aftermarket to. Kung pumili kayo ng Suzuki 10XT, sama na to. May handguard na siya bilang part ng adventure model niya. At alam ko, nagtatanong kayo kung ang matangkad, diba? Nandito si Boss Arch para magsukat ulit para sa inyo. Abot sa mga hindi masyadong pinalat, may pag-asa kayo magkaroon ka dito. Pag gusto nyo mag-adventure at lagi nyo iniisip pag bumili kayo adventure bike ay baka walang pasok sa height ninyo. Ito na, pinuprove ko na sa harapan ninyo. Suzuki V-Strom 1050 XT, abot. Walang problema. So may charger na rin siya. Stiff. At may cruise control. Meron siya 12,000 RPM. Parang yung ano ko lang din. Parang hindi success ko lang din. B, syempre mas mabagal. C, pinakamabagal. A, pinakamalakas. Traction control ko, 1, 2. Sa baba, ABS. So, tatlong modes yung nagagalaw. Sarap. Next is, madali ba ito yung center stand? Madali yung center stand. Paano mag-center stand ng malalaking motor? Sure mo muna yung clearance ninyo kasi baka tumama sa matpanan yung masakit niya. Tapak. Make sure na yung dalawang dulo lapat sa lupa. At dapat natapak nyo yung back nyo. Wala na akong lakot. Pag ayaw na, patulong na kayo. So, ganun. Sa best mo lang pwedeng gawin kasi
Pabigat. Gusto ko lang magpasalamat sa Motorcycle City, ayan, especially sa Tutolo Brands na pagpapahirap sa atin. Itong Bistro 1050cc na gagamitin natin sa Boss Ironman 2024. Siyempre, kasama natin si Boss R dahil pahirap sa atin to ng Motorcycle City. Iingatan po natin itong motor na to. Kasama ang ating mga kagrupo, ang Siluan Squad. Siyempre, kita-kits tayo, Boss Ironman 2024, February 23 and 24. Let's go! Na itong ilaw na to dito, Brad, dapat ang mga ilaw na ginagamit nyo rito, yung mga ganyan, yung mga malalakas. Padagdagan nyo to, tol. Hindi ako satisfied dito. Isa pa, boss. Isa pa, dagdag na lang natin yung ilaw dito na bago. Hindi ko man sasabihin. Basta pa-install nyo na lang, huwag nyo pakita yung tatak. Tapos pag tinesting na lang natin, tsaka natin i-reveal kung ano yung tatak ng ilaw na kinabit natin. Tsaka balita ko, naka-stock pipe pa to ah. Ilaw mo lang napapalitan dito. Palitan nyo na rin yan, pati muffler sama nyo na. Para sa 1050XT ay slip-on ang ikakabit natin. Kasama natin si Kuya Choi at Kuya Richard. Mabilis lang nila ito ginawa. So tara, tanggalin na natin itong stock muffler at palitan na. At unang muffler na itetest natin ay itong V-Lane R9. SC Project, V-Lane Hyper V3, at itong GP1 470 Carbon Series. At matapos nating mag-soundcheck ng mga muffler, ang napili ay V-Lane GP1 470mm via slip-on. Higpitan na natin ito para ma-fix at siguradong hindi malalaglag sa biyahe. So, nandito tayo ngayon sa Cubao. Nag-briefing na kami para sa Ironman. At alam nyo naman, pinagbigyan tayo ng MCCT dun sa request natin para dun sa Suzuki 1050 XT. Kasi nga, kailangan natin ng backup rider dahil kasama natin ang ating asawa. So, si Papa P. So, ito na yung motor niya. Nakatambucho na. Slip-on na. So, tawagin natin siya, pa-soundcheck tayo. Kamusta naging tunog sa'yo nito nung napalitan natin? Maswabe. Maswabe na. Hindi na. Yung stock yung pipe niya, medyo Gigil. yung gigil. Parang gusto lumabas yung power. Yung medyo bumuka na yung pipe natin, naging solid na yung tunog, and mas naramdaman ko yung power. Slip-on, no? Slip-on para di maingay, no? So, natutuwa ang MCCT dito. Backfire. Walang backfire, solid lang yung tunog niya, hindi siya bulahaw. Sound check natin. Ah, maingay pa yung dumadaan. Ayan, no? So, kung may Suzuki 1050 XT kayo, available din yan sa MCCT. Ito yung gagamitin ni Papa P para sa Ironman. Siya ang backup rider ko para may kasama kami sa biyahe ng mag-asawa. At syempre, yun na, naumpisaan na. Susunod na episode para sa 1050 na to, ilaw naman. Ilaw naman. Ayos. Isa ka ba sa mga naghihintay kung anong ilaw ang ikakabit para dito sa V-Strom 1050 XT na gagamitin ni Papa P? Ito na ang video na hinihintay mo. Una natin kinabit ay itong pre-auxiliary light dito sa V-Strom 1050. Swerte tayo dahil dito sa motor na pinadala ni Motorcycle City ay may kasama ng crash guard kaya dito natin ikakabit ang ilaw natin. Sinigurado ng ating magagaling na mekaniko na hindi magkakaproblema pagdating sa wirings dahil malayo-layo ang tatakbuhin ng motor na to. At dahil sa ating magagaling na mekaniko, mabilis na tapos na-install ang ating pre-auxiliary light dito sa V-Strom 1050. Syempre, bago ito lumabas sa working station, sinisiguro din natin
natin na working ito at walang ibang problema. At dahil okay naman ang lahat, ilalabas na ito ng ating mekaniko na si Jan dahil tapos na ito mainstalla ng ilaw. Yun ang akala niya dahil pinabalik ito ni Boss Arch sa working station dahil may isa pang ilaw na ikakabit dito sa Vistrom 1050. Ano ito? Si Boss Arch ang mag-i-introduce sa inyo. So tara, testing tayo ngayon dito ng ilaw. Meron tayo dito ng Cree. Ito yung old school na Cree. Tapos meron tayo dito ng bagong race power. Ito yung small but terrible. Itapon natin doon sa Cree. Yan yung gano'ng kalakas. Uy, wala pa. So ang Cree, ito yung old school na ilaw. Veteran or season rider natin, alam nyo yung brand na yan, dadaanan nyo yan. Ang mode lang nito is white and on and off lang. Tapos, ito yung sinasabing mga ilaw na flat type. Malapad. Lapat. Ang problema sa mga flat type, sa long distance, mahina na. Meron tayong spot type dito. Ito yung race pa. Hold mo 1, 2, 3. Yun. Nakita nyo? Benefit ng pagkakaroon ng spot na ilaw, malayo ang bato. So, meron itong iba-ibang modes. Okay, may yellow. Wow, sobrang taas. Ano ba sinukat mo na, tol? Kasi sukat yan. So, meron siyang white, meron siyang yellow, meron siyang up-down. Meron siyang flicker mode for white. Ayun, kung masyadong mabilis, para sa'yo, meron pang isang mode yan. Yan. Gentle lang. Hindi ka tulad ng isa. Meron pa ito isa pa. Emergency passing yan. Bakit? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, meron siyang tatlong blinker mode. Okay. Ito yung pinakamaganda. Hindi nyo masyado nakikita sa ibang ilaw. Nakikita nyo yung ilaw na yan? Malakas, di ba? Mahihinahin ko yan. Oh. So ito yun. Ito yung sikreto ng race power natin na ilaw. May volume siya. So kung papalakasin ko, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Press hold lang. Diba? So yan yung ilaw na race power na kinabit natin dito sa Pisco. Full mode. Napakaliit. Pero napakalakas. Ito yung bike ni Papa P, hindi pa rin tapos, pangalawang araw na. Bakit? May kulang. Hindi namin napansin, linis kadena. Actually, wala na kami balak galawin to kasi bago-bago pa yung motor. Pero, nag-alala ako kasi tinest drive ko kagabi. Pag test drive ko kagabi, ito yung nangyari. More than 2 inches yung ginagalaw ng change lock. Ang lagi kong sinasabi, dapat to at least 1 inches lang ho dapat. Laki nito. So, kung mag-a-adjust kayo, ugaliin nyo na rin maglinis at the same time. Sama nyo na lahat maintenance. Hataw kasi ito pag piniga. Ganyan yan, no? Yan yung mga mag-iingay. Kasi eventually, yung mangyayari dyan, sobrang hatak. Yung kadena mo, hahaba na hahaba yan. Dapat laging tight. Tapos, butisin naman tayo ng smoke ngayong Boss Ironman 2024 at yung mga team delay natin, lahat ng smoke top box track. Yan, no? Smoke na sus. Oy! Okay, you are now qualified to join Smoke Zeus V2 Buy and Win Season 3. Keep the receipt, keep the QR tag, must be visible. Ito yon. So, pag bumili kayo ng box, ingatan nyo to. Dahil may chance kayong manalo ng kung ano-anong pamimigay ng Smoke. Nakapit na natin itong mga huling ikakapit kay Papa P. Tapos, alis tayo. Punta na tayo ng Ironman. Let's go! Vistrom 1050. So, meron tong XT, meron tong DE. Yung DE, yun yung mas high-end version. Shoutout sa MC City. Pinaram nila tayo para sa Boss Ironman Weekend. Ito yung ginamit ni Papa P na minodify natin, na nilagyan natin ng ilaw. Yun! Nakita nyo? Benefit ng pagkakaroon ng spot na ilaw, malayo ang bato. Box at swerte, pinayagan tayo. Nalagay ng exhaust. So, meron pa ako ilang araw para i-enjoy to. Nagamit na to ni Papa P within 24 hours. Na-enjoy nyo to sa buong North Luzon. Napakasuabe ng upuan ng Vistrom. Comfort na comfort yan. Ganun din yung aking back ride dahil couple tayo. Suabe-suabe yung biyahe namin. Hindi kami masyado nakaramdam ng pagod. So na-enjoy namin the whole route ng Boss Ironman.
Napaka-solid ng power nito. Napakalakas ng torque. Sa 1050cc niya, ramdam na ramdam mo talaga yung pagiging liter bikes niya. Nung una kong sinakyan, medyo parang nalambutan ako since adjustable siya dahil may back ride ako. Pakita ko sa inyo. Ito, nakikita nyo to, adjustment ng suspension. So dahil medyo malambot siya, nung may back ride na ako, in-adjust natin siya. Malakas siyang motor, palakas din niya sa gas. Sa 1,400 kilometers, 9.5 yung nagastos ko na gasolina. Sobrang init ang makina ni V-Strom. Kaya advice ko pag gagamit ng V-Strom, itong adventure bike na to, naka-boots talaga. So para maiwasan din na mapasok. Itong traction control niya, naka-mode A ako. Pag take off pa lang, yung torque, ito ginamit ko, mode A. Kapag alis namin nandun pa Kulaw, biglang umulan. So nung umulan, huminto ako, nagpalit ako ng mode. So ginamit ko yung mode C. So ang nakakabit kay V-Strom ay itong GP1 Carbon Edition. Since malaki si GP1 Carbon Edition, bumagay siya. Di ko naranasan magkaroon ng backfire, napaka-smooth ng pipe natin. Kada beer ako, talagang binibigay niya yung power. Solid yung ating GP1. Boss Ironman 2024 finisher yan. Itong smoke box natin na Zeus. Wala rin naging problema. All the way sa 1,400 kilometers din, wala ako naging problema sa box na to. All good si smoke. So, ito yung floodlight natin. So yung floodlight kalat yan, si Cree. Pagdating naman sa bato sa pinakamalayo, ito yon. Ito yung spot type. Ayan na, yung ilaw niya. Ang sarap gamitin sa endurance. Boss Ironman Motorcycle Challenge 1,400 kilometers. Finisher lang naman itong motor na to. Ako naman na magte-test ride dito, medyo excited ako kasi alam ko marami itong features. Hindi to basta-bastang motor din. Even though mapayat to, it's still a liter bike. 1050. So 1038cc, V-twin, punong-puno ng features, master of adventure daw to. Tara, patunayan natin. Saan mga Siwa Nation? Dahil hindi tayo marunong mapagod. Sino ba naman mapapagod pag ganito mga motor mo? Mga motor na hindi nakakapagod. So literal, kakatapos lang ng Ironman weekend at today is Monday. Test ride tayo ng ating V-Strom. Ito yung ginamit pang Ironman. Hindi ko pa siya nara-ride per se, pero ito na nga. At sa nagtatanong, yes, abot ko. Ito yung malaking motor na nakikita nyo sa S-Lex, so may malaking billboard. Shoutout to Suzuki, sila nagpairam sa atin ito. Kinila natin yung motor. Dinala ng Ironman ni Papa P as my backup bike. Magta-test ride tayo ngayon. Pa pala ako import na itong motor na to ha. Siguro kung itong dinala ko sa Ironman, malamang baka hindi ako napagod masyado or hindi ako masyado kinabahan. Pwede daw itong sumabay sa Africa Twin in terms of agility. Sa picture lang kung malaki tignan to, pero pag tinignan nyo to sa personal, parang Versys 650 lang din to. Okay ito, no? Komportable siya. Nimble, agile, saktong-sakto. Hindi na magkakaalaman ng suspension kasi itong part na to, na expressway maalon natin. Okay. Mas okay siya kaysa sa Tracer. V-twin engine niya, ramdam ko sa aking balls. Ramdam ko yung vibration. So, paano magiging komportable yon if buong araw niyang inaalog yung tumbong mo. So, naiintindihan ko bakit ma-vibrate to. V-twin engine, 1000cc plus. Siyempre, saan kukuha to ng power? Sa malaking bore. At ang mga V-twin is sikat sa pagiging masters of torque. Pero, mabababa ang stroke ng mga yan. Siyempre, malaki yung bore. Malaki yung combustion chamber. Yung sabog na yun yung vibration na nararamdaman ko sa tumbong ko. Parang naramdaman kong pilit yung 1000cc sa V-twin setup. Siguro yung ganitong setup pasok to sa SB650. Yes, nakapag-ride na ako ng SB650. Yung vibration niya, even though meron siyang may sinasabi nilang Harley resemblance, hindi ka ganun kangilig sa balls. Meanwhile ito, parang kailangan mo siyang maintain sa 5 to 6,000 RPM. Diyan siya friendly. Yan yung cruising speed niya. Try natin mag-cruise control. Ayan, pindutin to. Yun na. We're on cruise control. Alright. Sad lang no, wala siyang quick shift at auto blip. Gamit ko siya ngayon, wala siyang quick shift, auto blip at hassle ta. Naka-hydraulic clutch siya.
Pero hindi natin masabi. Malay mo, binild yung motor na to hindi dahil kailangan ng quick ship auto blip sa gubat sa adventure setup. Explain ko sa inyo no pakiramdam ng power band na to. Yung power band niya is medyo wide, loose ang RPM. Unlike ng mga 4 cylinders is medyo tight dahil maliliit ang combustion chamber nun. Ito naman very loose dahil dalawa lang naman sila, left and right, salitan lang naman, wala naman choice. So ganun yung nararamdaman kong stroke ng ignition pag nagtothrottle tayo. So ayan yung nararamdaman yung grunt and vibration every time nagmamaneho kayo. Yan yung stroke and combustion. So yun yung pakiramdam nito all throughout the low RPMs, the mid RPMs hanggang high RPM. So para siyang lagi naka-high gear. Diba? Pag nagmamaneho kayo tapos nagkukurba kayo tapos naka-high gear kayo, hindi nyo maramdaman yung traction ng gulong between the engine and sa lupa. At dahil dun sa setup niya na yun, nagkaroon siya ng relaxed feeling in terms of firing mechanism. Ever since ang Suzuki is kilala sa racing, hindi natin may deny yan. Pero yun ang heritage na naipakita ng Suzuki through the years. Pero sa bistro, dun sila nag-experiment. Dun nila in-explore yung wild child spirit ng brand ng Suzuki. Out of the norms yung pagkaka-produce ng mga bistrom kung susundan mo sa branding guidelines ng Suzuki. Grabe to in terms of comfort, ha? Ang masaya. Hindi siya electronic suspension, pero the long travel of suspensions helps a lot. Kaya kahit anong klase ng lubak, kaya niyan lamunin. Ayos. Inumaga na tayo, no? So buong gabi natin siya ni-ride at medyo naintindihan ko maigi yung makina niya, how it plays, para mas magkaroon siya ng adventurous feeling niya, di ba? So doon na-explain ko ano yung benefit ng pagkakaroon ng V-twin na engine, tapos yung throttle body niya, tapos yung spark plug niya na may independent control. Tapos nasabi ko rin doon na ang makina nito is malapit sa SB650, pinagkaiba lang nila is syempre bore up version nito. And nakikipakita ko rin sa inyo kung paano na-demo yung cruise control niya. Yung suspension, grabe, sinasagasaan ko lang yung lubak. Makikita nyo, di ba? Ang dilim-dilim na, pero halos bitawan ko yung motor, dire-diretso lang talaga. Laki talaga ng benefit ng pagkakaroon ng mahahabang play ng mga forks na to. Palagay ko, hindi ko pa nailalabas yung full potential ng motor na to. Marami pa kaming dapat puntahan itong motor na to. Pero for now, tabi muna natin si Tupad. Dito muna tayo kay Bistrom. Nag-i-enjoy ako dito sa motor na to. Mukhang mahaba-haba at marami-rami tayong adventure na pupuntahan gamit tong motor na to. Tapos na yung Boss Ironman at syempre, bago mag-Ironman, may maintenance. Pagkatapos ng Ironman, meron naman tinatawag na check-up. Anong check upin natin ngayon? Ayun, yung pinahiram ng motor sa atin, Suzuki, yung 1050 XT na Bistro. So, bali itong motor na to is tumakbo ng almost 1,400 kilometers, 24 hours. Nakabalik si Papa P after 22 hours with back ride, tapos sasama pa to. So nagre-reklamo si Papa P kasi sabi niya, medyo malakas na yung konsumo niya sa gas. Suspect ko, yung air filter nito, malamang, parado na ito. Madumi na. Kasi buong araw tumakbo yan, mabuksan natin to para malaman din natin kung saan nakapwesto yung air filter nito. Tignan natin, baka yung throttle body nito, durug-durug na rin. So, marami nagtatanong, ano nga ba ang makina na meron ang 1050? So usually, pag 1000cc pataas, ang pumapasok sa isip nyo is inline 4 na. Pero iba yun itong adventure bike na to. Ito ay naka V-twin. Yes, naka V-twin. Naka mga SB650. Almost parehas sila ng engine. So pinagkaiba nila, syempre, mas malaki yung bore nito. Pagkakaroon ng V-twin na engine is malakas to mag-produce ng torque. Mababa ang top speed nito, pero kung mag-produce to ng torque, ay gano'ng kabigat at gano'ng kataas to, hahatak to. Kaya sa mga naka 1050 XT, yan, dito ko kayo mag-maintenance kasi dito nakita nyo talaga first hand. Kaya, bubukas tayo dyan, gumagawa tayo dyan dito. So, pag mag-maintenance, dito na, nakapag-maintenance na kasi kami. Alam na namin paano gagawin. Dito talaga nire-recommend namin pag nag-full system, hanggat maaari, magpalit ng filter talaga.
Surprise! Hindi, goods pa to. Pero madumi na. Pero kahit pa itong linisin. Ito nyo, itong bagong-bago. Overflow. Kaya ako kami mga galang bubukas para maagapan. Kasi pag pinabayaan nyo yan at pag kumapit na yung dumi, ay mas malala talaga yan. 7K na siya, kaya namin to paabutin hanggang 12K ngayon. Pero kung di namin to binuksan, malamang 9K palit na yan. So ito yung before and after niya, nakita nyo ko kanina, sobrang dumi. Ngayon, medyo pwede na. Matuduktungan na naman ang buhay ng ating air filter para makatipid. Para pag sinuli natin sa MCCT, maganda na uli yung performance ito. Ganyan mangiram ng motor si Boss Arch. Pag binalik, may maintenance. Pero seryoso, ganda na itong motor na to Kung hindi nila hanapin sa atin, dito sa solo. Yun na nga mga Kasiwa Nation, no? Every good thing must come to an end. Yung 1050 XT natin is babalik na natin sa Suzuki at syempre shoutout sa MCCT at maraming salamat sa pagpapa-experience na to. Sa loob ng 3 linggo, magmula Manila hanggang North Luzon, naintindihan ko paano mag-perform ang isang V-Strom 1050 XT. Ako mismo magsabi sa inyo, ganda yung motor.